At sino ang aplikante natin ngayon, Sister El? Ang aplikante natin ngayon, Lakay, ang aplikante ng Masang Pilipino. Ang unique ng pangalan niya, Lakay, Bakit? Renesio. Renesio. Gusto ko yung pangalan niya eh. Oh. Pero siya, Lakay, ay taka ba kolod si attorney? Ang political party niya, Lakay, ay Partido Lakas ng Masa. Siya ay isang labor lawyer at naging senior associate and associate associate in Chavez Miranda. Paano to pinopronounce, attorney? Asioche. Asioche Law, ayan. Para tama Lakay yung pronunciation. At Asioche. siya din, Lakay, ay nag-private law practice simula 2008. At marami siyang mga advocacy, Lakay, at naging legal counsel din siya for victims ng mga extrajudicial killings sa Negros Occidental, Teachers Dignity Coalition, Philippine Movement for Climate Justice, Power for People Coalition, at National President, Lakay, ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP simula noong 2018. At siya rin ay Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reform. National President siya simula 2015 hanggang 2020. Lakay, nagtapos siya ng Juris Doctor sa Ateneo de Manila School of Law at nagtapos ng AB Communication sa Ateneo de Manila University. At ngayon, Lakay, ay tumatakbong senador sa ilalim naman ng Partido Lakas ng Masa. Ba, doktor pala siya? Kumadrona kasama ba niya to? si kasama niya si Calio de Guzman, Lakay. Ayan. Teka, itong bukluran ng manggagawang Pilipino. Eh di ba ito? Kay Popoy Lagman ba ito dati? Yes. Ayan, delayed Popoy Lagman. So Attorney Renesio Lucas Santos Espiritu Jr., sir. Ayan. Good morning, attorney. Good morning muna. Bumati muna kayo. Magandang umaga, Lakay, at si Sister L. Akala ko yung Sister L ay sister talaga, madre. Galing po sa kumbento ito, kaya Galing lang sa kumbento. pinalaya sa kumbento ito. Tsaka, laglag nyo na muna yung Renesio, baka malito mga butante. Luke Espiritu na lang. Luke Espiritu. Mas kilala kasi sa Luke Espiritu siya. At yan ang lumalabas sa balota, Luke Espiritu. Luke Espiritu Santo. Ayan. Hindi mo lang santo, ikaw talaga. Pero Lakay, sa totoo lang, ang middle name ko, Santos. Santos. So, kompleto ako. Luke ako, tapos Espiritu ang aking apelido, middle name ko, Santos. Ayun. Oo nga, nilahat mo na, attorney, Yun pala. Espiritu Santo pala ito. Sa awa ng Diyos, ako ay pro-divorce, pro same-sex marriage. Kaya sinasabi nila, sayang naman ang pangalan mo, bakit? Diba? Bakit naman? Makatao naman tayo. Okay. Okay, bago tayo pumunta dyan, Attorney Luke Espiritu Jr., sir. Ayan, bakit ikaw? Bakit gusto maging senador? Ano ba ang plano mo sa buhay? Gusto ko wasakin ng mga political dynasties. Wow. Sumusobra na eh. Ayun, umaabot na sa punto na absurdo na eh. Nagiging clown joke. At ang ating mga wala nang political discourse, Lakay, sa ating political life. Imbis na pag-uusapan ng mga talagang importanteng mga issue na nakakaapekto sa karamihan nating naghihirap na mga kababayan, ang ginagawa nila, sumasayaw sila ng budots. Parang gusto ko silang pagsasampalin lahat. Chichi lang, attorney. Ayan, maaga pa. Ayan, maaga pa. Attorney, kape ka makalma lang. Bigyan ng Jim's Coffee si Attorney Santos, Luke Santos pero muna. Pero yun, attorney. So, yan ang una mong agenda. Oo naman. Wakasan ang political dynasty. Hindi lang wakasan. Wasakin ang mga political dynasty. Baka maubos ang mga politiko. Wala na matitira. Purging ang kailangan sa ating lipunan. Purging. Matinding purging. Pero attorney, nabanggit niyo po gusto niyong wasakin ang political dynasty sa ating bansa. Alam naman po natin na hindi lahat ng political dynasty ay kumbaga masama. Lahat eh. Alam mo, Sister L, hindi maaring umabot yan sa level ng political dynasty kung hindi yan corrupt, hindi yan mamamatay tao, hindi nananakot ng mga butante. Para maging dynastiya ka, kailangan mong igapos ang mga butante sa
pera at repression. Control, total control ng entire electoral process, control ng ekonomiya at control ng politika. Kaya walang mabuting dinastiya. Bigyan nyo ko na isang example na mabuting dinastiya, luluhuran ko at sasambahin ko kung merong ganon. Okay, sige. Eto na lang, attorney, i-reconstruct ko ang tanong. Eh, di ba, attorney, nabanggit nyo nga, wasakin ang political dynasty. Purging. Kayo po ay tumatakbo. Sa pamamagitan po ng pagtakbo ninyo, maliban po sa pagtakbo ng ibang mga tao, bibigyan natin ng chance na maupo sa gobyerno yung iba pang mga pangalan, hindi lang yung papare-parehas na apelyedo. Ano po pwede nating magawa para yung sinasabi po natin na political dynasty na aminado naman tayo na hindi naman nagiging maganda ang epekto, hindi lang po sa ordinaryong mamamayang Pilipino, kundi sa ating bansa. Ano pa po ang iba pa po nating magagawa? Okay, parati kong sinasabi na dalawa ang aking layon. Political reform, at yan basically ang pagwasak sa political dynasty, and of course all the other incidental measures para masagawa yun. Like for example, reform of our election system, at yung pagkakaroon ng tunay na accountability. Pero aside from political reform, kailangan natin ng social justice agenda. Ibig sabihin, iresolbahin na natin ang age-old historical struggles na hindi nare-resolba hanggang ngayon ng mga manggagawa. Halimbawa, na ngayon ay naghihirap under starvation wages. Ang wage natin dito ay below the poverty threshold, saan ka nakakitang nakakahiyang kondisyon na isa buong mundo, kung saan pag nagsweldo ang mga manggagawa, sila ay bumabagsak sa below the poverty line. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Kailangan na rin natin resolbahin ang age-old question ng kontraktualisasyon. Na panahon pa ni Duterte, nangako yan na wakasan niya ang kontraktualisasyon, siya ang unang budol-budol. Kailangan na nating alisin o tanggalan ng mga lisensya yung mga manpower agency at direct hire ng mga manggagawa maging regular. Kailangan din natin na ang mga magsasakay maputol suportahan. lang kita. Yan ang isang problema natin, yung mga endo-endo, yung mga ganyan na hindi pa rin naalis. Ano po? Imagine mo lang sa ibang bansa meron namang mga ganyan, kontraktualisasyon. Pero dito sa Pilipinas, alam mo, highest level talaga eh. Pag sinabi dito mababang sahod, talagang gugutumin ka. Sa ibang bansa naman, sabihin natin, hindi naman yayaman siguro ang mga manggagawa doon kahit sila ay magsweldo. Pero hindi naman yung ganon. Sa Pilipinas talaga, pure. Tapos dito sa Pilipinas, pag sinabing kontraktualisasyon, meron din naman sa ibang bansa dyan. Pero ngayon, majority dito like 80 to 90% ay kontraktual. Mga manpower agency, kuno ang kanilang employer. Mga manpower agency na simpleng mga linta, walang silbi sa ekonomiya, walang silbi sa produksyon. Pakainom nga muna ng kape lakay. Talagang ako ay na-heart attack. Attorney Luke Espiritu. Pero alam po niyo, attorney, tama po kayan. At hindi lang sa private sector, pati sa gobyerno, meron ding contractualization. Yung mga JO kung tawagin, Yes, job order man tawag dyan. At nagiging source ng korupsyon, Nagiging source ng korupsyon. Tatanggalin sa job order, pero nagsusweldo pa rin. Ibang klase. Di ba? At saka mga JO, mga kamag-anak, kaibigan ng nasa pwesto. O dapat yan gawing regular para wag silang magkaroon ng dependency doon sa politiko. Bakit naman hindi nila gawin yung ginawa ni Vico Soto sa Pasig? Alam mo Ano si bang ginawa ni Mayor Vico? Nung si Vico nanalong mayor, mga job order ginawa niyang regular. Ganun ba? Oo naman. Pwede si naman Vico, yun Pwede namang maging matino Alam mo, number one, ibang klase din ng Pilipinas eh. Pag sinabing korupsyon sa ibang bansa, may mga korap din naman. Pero dito sa Pilipinas, ibang level talagang korupsyon. Ay, totoo po yan. Agree kami dyan, Attorney Luke Espiritu, sir. Ayan, sabi nga natin, panawagan nga natin sa Presidente, sa Marcos administration, lumalala ang corruption talaga. So, dapat siguro yan ang tutukan din ng administrasyon ngayon. Yes, oo. Pero baka mawala sila. Yung buong administrasyon na yan. Kasi yung 2025 national budget natin, ginawa nilang budget ng mga dinastiya eh. Pag sinabi natin, halimbawa, merong genie sa harapan natin, at sinabi anong wish mo, at sasabihin natin, ang wish ko, mawala ang korupsyon. Wala na Marcos government.
Parang natawa ka na lang lakay Napag-eme ako dyan, ha? Ayan, Secretary Lucas Bersamin, ha? Ayan, hindi kami sabi niyan, ha? Itong si Attorney Luke Espiritu ang may sabi. Ito ay grupo ng mga manggagawa, ha? Yes. Ayan, at bilang isang labor lawyer, ayan, galing ka sa ipinaglalaban mo ang uring manggagawa, Attorney Lucas Santos, Luke Espiritu, sir. Ano pa ang pwedeng legislation na pwede mong gawin kung pala rin kang maging senador? Para naman maprotektahan ang ating mga manggagawa. Nandun na tayo sa manggagawa, no? Sinabi ko na ang layon ko sa mga manggagawa, kaya kailangan magdasal na ng mga manpower agency na hindi kami nagbibiro dyan. Hindi, matagal nang mainit ang aking dugo sa mga manpower agency. Alam nyo ba, Lakay, ang mga manpower agency, Opo. mga estapador yan eh. Di ba? Ay, itsura pa lang. Tingnan mo. Ito. I-dare ko kayo. Sige po. Okay. Humanap kayo ng may-ari ng manpower agency. Commonly, itsurang estapador. Hindi, may mga ganung itsura talaga, Lakay. Alam mo, mga estapador, may common na hulma ang kanilang itsura. Ayan, kayo mga abogado, magagaling dyan. Oo naman. Magaling kayong kumilates, lalo pag mga cross-examination sa Kikilatis namin yan. May common na hulma mga estapador. Di ba? Anong hulma ng mga estapador? Basta mukhang, alam mo yun, Mukhang pera ba? Oo, mukhang pera na alam Mukhang mo. bilog, mukhang kwadrado. Uhututan ka na wala kang mahihitang kabutihan. Sa itsura pa lang makikita na ito talaga ang napapansin ko kasi nakakaharap naman namin sila eh. Opo. Nakakaharap namin sila pagka kami pinaglalaban namin ng mga manggagawa, di sila ang haharap ngayon doon sa dole. Sasabihin nila, nagkukunwari sila, kami ang employer. Mga itsura talaga estapador. May mga ganyan talaga, Lakay. Alam mo, meron namang may mga itsura namang traidor talaga. Oo. May estapador na, may May traidor ganun. pa. May ganun. Anong pinag-iba ng mukhang estapador tsaka mukhang traidor? Okay, tingnan mo. Ang itsura ni Enrile, itsurang traidor talaga. Itsura pala, traidor na eh. Aray. Ang dami ng traidor niyan eh. Bukod pa sa taong bayan, lahat ng nakakasama niya, tinatraidor niya. Sumama kay Marcos, traidor niya si Marcos. Sumama kay Cory, traidor niya si Cory. Lahat. Kaya tingnan mo, 101 years old na. Yan yung sinasabing pag ikaw ay damong, matagal kang mawala. Ganun ba yun? Baliktad yata. Baliktad yata atin ni Luke. Di ba pagka mabait ka, dapat tumatagal talaga ang buhay mo dahil pag mabait, kinukuha kailangan agad pa ni rito Lord sa lupa. Pagka masama, kinukuha ni Lord. Pwede pa akong maniwala kung hindi Pilipinas ang tawag sa ating bansa. Ganun. Kasi dito sa ating bansa, mga mamamatay tao, yan ang pinapalakpakan. Ang mga mabubuti, yan ang mga minamak, tinoton, binabastos. Abay, nakailang grabe naman kung paano ako i-describe ng mga trolls ng mga demonyong yan. Ayan, paano kayo describe? Paano ba na sa'yo, Attorney Luke? Sabi daw nila, masamang espiritu daw ako. Parang may kasama tayo espiritu. May pambalansa, Espiritu Santo ka naman Masamang espiritu daw ako. Marami. NPA daw ako. Bangag daw ako. Magtrabaho daw ako. Sabi ko, lawyer ako. Pero attorney, nabanggit mo. Nagtuturo ka ba ng labor law sa yan ang gusto ko i-clarify, Lakay. At saka Sister L. Actually, it doesn't aptly describe me pag tinawag akong labor lawyer because I am a litigation lawyer. As a lawyer, I do litigation. Nag-litigation I am po a kayo. labor leader. Meaning to say, bilang part ng labor movement, ako'y nag-oorganisa ng mga manggagawa. Pag naging kaso na yan, sa federation na namin, pinamasa yan. Okay. Ako mismo yung mga tipong natutulog sa welga, nag-organize ng mga union. Ako yung mahal na mahal ng Department of Labor dahil parate pagka merong welga, ang makakarap nila ay si Luke Espiritu. Ayan. Attorney, ito mga labor law, ito yung mga nagkakasikip na ulcer, hepatitis, alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Talagang naka-immerse sila sa nakalubog sila sa mga manggagawa Sa ground talaga. May kabilang kong labor lawyer yun, si Mario dahil ayan din, pagka may welga, talagang nandun kung siya. anong kinakain, anong ginagawa ng mga manggagawa, ganun siya. Ayan. Tama ka dyan, Lakay. Tamang-tama ka dyan. Talagang
nasanay akong matulog sa semento, Mm. ulan man, umaraw man, sa picket line. Tsaka sa, buwagin ng piket, yan, itranchon. makikipagbakbakan. Sanay na sanay ako dyan. Kaya nga, hindi na ako nasanay na matulog sa malambot na kama. Kaya nagalit ang asawa ko eh. Kasi natulog kami sa kama, tapos lumipat ako sa sahig. Sabi, ba't hindi mo ako tinatabihan? Sabi ko, nasanay kasi ako sa picket. Baka meron ka ng iba. Hindi, nasanay lang talaga ako sa picket line. Okay, ding aside, Attorney Luke Espiritu, isa pa, ayan na. Ang pinagtatalunan pa ngayon sa issue ng wage increase, ano ba? Dapat bang legislation o dapat dumaan sa tripartite wage board? Ay nako, kailangan buwagoy na yung mga wage board na yan. Bakit? Yan ang part of the problem yan eh. Kaya nga naging below the poverty threshold eh. Dahil yan sa mga regional wage board. Oh, tingnan mo na mga achievement yan. Pagyayabang ba nila yan? For 30 years na nandyan sila. Na sila ang wage determination mechanism sa ating bansa. Bumagsak ng todo ang sweldo ng mga manggagawa. Below the poverty threshold, yan ba ay source of pride? Nakakaya yung regional wage board na yun. Dahil dapat yan buwagin. Dapat magkaroon tayo ng national wage fixing mechanism. Buwagin ang mga provincial rates. Ay, kasi mas mahal pa ibang bilihin sa probinsya, ha? Ayan na. Pero speaking of tripartite regional wage board sa Attorney Luke Espiritu, ang sabi po ng mga employers, ang sabi ng DOLE, may kinatawan naman ang labor sector dyan. Anong ginagawa ng kinatawan ng labor sector sa mga tripartite wage board? Ang labor sector na kinatawa ng tripartite ay spokesperson nila. So hindi tunay pag nandun kami, pag nandun kami, lahat sila kalaban namin eh. So Imagine mo, tripartite ang sinabi nila, di ba? Tripartite. Pag sinabi tripartite, tatlo daw nag-uusap. Yes. Okay? Ang employer, ang manggagawa, gobyerno. at gobyerno. Okay, sabihin man natin matino yung representative ng labor. Sabihin natin matino. 2 against 1 na kagad dahil ang gobyerno para sa kapitalista eh. Outvoted na kagad. Outvoted na kagad. Alam mo ba, every time na kalaban namin ang mga employer, alam mo sino ang abogado nila? Sino? Gobyerno. Kahit saan kami magpunta. Nagpunta kami sa House of Representatives, pinag-usapan namin ang sahod. Sitting pretty na nga ang ECOP dun eh, mga employers group, sitting pretty. Dahil nakikipagbakbakan kami, alam mo saan? Saan? Sa mga kongresista. Mga gobyerno na naman ang kalaban namin para sa dagdag sahod, andun ang Department of Labor. Ang Department of Labor, pangalan Department ng Labor, pero nag-argue para sa mga negosyante. Andun ang NEDA. So, 2 against 1 na kagad. So, paano? Tripartite yung regional wage board na yan. Di 2 against 1 na kami. Kaya bubulusok talagang sahod. So dapat pala baguhin yung tripartite wage board, Attorney Luke Espiritu, sir. Dapat pala gawing 4 or 5. Sino yung pang-4 at pang-5? Ayun, hindi ko alam. Ikaw, labor lawyer. Baka si Tulpo. Kasi sinasabi ng mga manggagawa yan, isumbong lang kay Tulpo eh. Pero alam mo, kung si Senator Tulfo talagang tutuhanin niya, yung tiwala sa kanya ng manggagawa. Dahil ang tiwala ng manggagawa sa kanya, grabe. Diba? Sana, ang gawin ni Senator Tulfo, huwag lang yung mga sa programa niya. Para, alam mo yon yung mga reklamo sa programa niya. Systemic, kumbagang approach. Diba? Senador naman siya. Sana dapat siyang nalalapitan namin para buwagin ang kontraktualisasyon. Sana siyang lapitan namin pagdating sa nakabubuhay na sahod. Para naman magkaroon ng justification yung tiwala ng manggagawa sa kanyang isumbong kay Tulfo. Ibig sabihin, di ba, pagka may kaapihan ng manggagawa in a systemic way, siyang nasasandalan. Pag ginawa ni Senator Tulfo yan, sasambahin ko na siya. Okay na ako sa Tulfo Dynasty pagka ganun. Ito, attorney, gusto ko mga punchline mo sa dulo, attorney, ha? Ito, attorney, napag-uusapan natin ng... Kakabagan ako rito. Napag-uusapan, dito lang ako makapagtanong. Ang pag-uusapan po natin yung kanina katulad manggagawa, yung sweldo. Ngayon naman, pupuntahan naman natin ng issue pagdating po sa pagkain, pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin, attorney, yung sahod po, mababa na,
Tas ang taas pa, ang mahal pa ng presyo. Bigas nga lang di ba? Hirap na hirap tayo dun sa bigas kung paano natin mapapababa ang presyo kahit marami naman tayong stocks. So kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng masang Pilipino na maupo sa Senado, ano po ang po pwedeng magawa, maitulong ng isang Attorney Luke Espiritu dun po sa usapin na nagpapahirap, patuloy na nagpapahirap, partikular po sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Ang problema kasi sa Pilipinas, Sister El, inabandona na natin yung isang ekonomiya na nakasandig sa produksyon. Yung nililikha natin ang pangangailangan natin, nililikha natin ang ating pagkain by agricultural development, nililikha natin yung mga pangangailangan natin na mga kalakal through industrial development. Yan ay inabandona na ng mga namumuno sa atin. So, pagdating sa presyo ng pagkain, kaya tayo mataas ang presyo ng pagkain kasi import tayo ng import dahil yan ay problema ng produksyon, local production ng ating mga pagkain dahil pinabayaan ng gobyerno natin ang mga magsasaka. At ang lupa na matagal na hindi napasakamay nila, nagkaroon man ng land reform, ang hirap-hirap naman i-install ng mga magsasaka natin, ngayon pa ay parang may mga nagkukompetisyon pa sa mga magsasaka pagdating sa access sa lupa. Marami dyan, mga land developer, yung mga sakahan natin ay ginagawang subdivision, mga mall, ginagawang commercial area, inaalis from productive activities and productive use ang ating mga lupain at ginagawang real estate at pinagkakakitaan sa ibang mga bagay na walang produksyon kaya wasak-wasak ang ating ekonomiya. Ang kailangan natin gawin ay talagang ipalakasin ang local production by supporting our farmers. Have genuine agrarian reform. Kailangan i-resolve na natin na matagal na rin question yung agrarian reform at talagang suportahan ng ating mga magsasaka. Pag pumunta ka sa ibang bansa, halimbawa pumunta ako sa Australia, mga magsasaka doon, pag sinabing magsasaka, hindi yan poor. Totoo yan. Sila ang mayayaman. Mayayaman. Tapos dahil kumikita sila, modern ang kanilang means ng pag-develop ng lupa, pag-engage sa agriculture. Kaya nakakapag-produce sila ng murang pagkain, marami, abundant na food. At sinusuportahan ng gobyerno. Halimbawa, sa Vietnam, ganun din, nagpunta ako doon, sabi ng tourist guide namin, ang mga mayayaman daw doon ay mga magsasaka. May suporta rin ng gobyerno. Ang Thailand, ganun din, subsidized ng gobyerno. Tama, Bakit hindi natin magawa sa Pilipinas yun? Kasi pinabayaan natin ang mga magsasaka at ang pinapalaganap nating negosyo ay negosyo ni Manny Villar. 'Di ba? Na ang lupa ay ginagawang subdivision, inalis sa production at ang problema pa naagawan ng lupa ang mga magsasaka. Ayan. Okay, Attorney Luke, meron tayong man on the street. Ayan, si Giselle mag-welding pa Ricafort. daw la kayo magtatanong Ganun ba? Manggagawa ito. Welder ito. Ayan. Welder. Maraming iwe-welding to na problema sa bayan. Nandyan ang ating kasamahan, lakay, Attorney Luke. Si Arecha 15, Giselle Ricafort, meron siyang kasama, magtatanong po sa inyo. Giselle, nasan kayo ngayon? Sister El, nakay na dito tayo ngayon sa Palar sa Taguig City. Katabi natin ang 70 anyos na si Tatay Nonoy. 56 na taon ng welder lakay at bilang ang lahat daw ng problema ng sambayan ng Pilipino ay umiikot doon sa katiwalian sa pamahalaan. Narito yung kanyang katanungan kay Attorney Luke Espiritu. Tatay? Pwede ako magsalita. Hello, ma'am. Ayan. Hello, sir. Si Attorney Luke po ang kasama natin. Sasabihin lang ako. Pwede. Pakiulit yung tanong, tatay, kuya. Medyo nawawala-wala. Hindi masyado maintindihan. Ayan. Sige po. Ganito, sir. Mula nung bata pa ako, nag-aaral ako ng high school, ang sabi sa akin ng teacher, ang Pilipinas ay mayaman. Ngayon, sa 15 anyos na ako, wala akong nakikitang kayamanan sa Pilipinas. Dahil ang mahirap ay talagang mahirap. Ngayon, sir, may tanong ako. Paano maalis ang korupsyon sa Pilipinas? Kasi ito talaga ang nagpapahirap. Ayan. Okay, yan ang pangalan mo ulit, kuya? Ang pangalan, tatay? Anong pangalan po ninyo, kuya? Nonoy po, sir. Si Tatay Nonoy. Nonoy. Okay, attorney. Kasi kita, sir, sa kwan, sir, ibubuto kita.
Ayan. Maraming Ito si salamat, Attorney Nonoy. Luke. Oo. Kamag-anak mo yata to, attorney. Pero alam mo, pumupunta ako dyan na kanonoy sa Palar. Palar, Taguig. Oo, gusto ko nga kumain ng kalabaw dyan eh. Di ba? Wow. Merong kainan ng kalabaw Ay, dyan? oo. Yung mga bilihan ng mga kapatid natin, mga Muslim dyan, ayan, Oo. mahilig sila sa kalabaw at saka baka. Oo. Pumupunta ako dyan sa Palar kasi kung alam nyo lang Lakay, dyan kami nagmi-meeting ng mga manggagawa nung nagwelga kami dyan sa BGC. Oo, dyan sa Palar. Taga Palar ang mga manggagawa dyan sa BGC eh. Okay. Ang tanong, Attorney Lucas Santos, paano daw wawakasan ang korupsyon? Korupsyon. Ano ang solusyon mong nakikita? Ang O paraan? ang corruption kasi sa Pilipinas systemic, embedded sa system. Kumbaga integral part siya ng political na sistema natin dahil dinastiya nga ang ating politika. Kapag merong political dynasty, hindi maaring walang systemic corruption. Kasi para sila manatili sa pwesto, mga pamilya na yan na parang mga monarchy na sa kanilang lugar, talagang obligado mga dynasty na ito para mag-maintain sila bilang political dynasty. Obligado sila na gamitin ang public funds bilang kanilang private bank account. Dahil nga sa mga political dynasty naging ganyan ang itsura ng 2025 national budget natin. Na ang national budget natin inalisan ng mga pera ang PhilHealth, inalisan ng pera ang edukasyon, inilagak sa DPWH na 1.2 trillion ang pinakamalaking budgetary allocation natin ay DPWH. Kaya ngayong eleksyon, makikita mo na ang matinding mga construction project. Mga daanan na maayos pa babakbakin dahil may 1.2 trillion silang lulustayin at kukuha sila ng 30% SOP ang sarap ng buhay ng mga dinastiyang ito. Now, we are saying systemic corruption. Corruption na embedded sa system. Kaya pag inalis mo ang political dynasty na siyang source ng systemic type ng corruption, malaking bagay yan ng pag-alis ng corruption. Of course, may mga corruption na hindi naman systemic. Ibang kung ibig sabihin, halimbawa, meron lang isang public official na nakita niya yung oportunidad na mangurap. Okay? Merong mga ganyan-ganyan. Yan ay pwede nang ilitis natin sa ating mga sa ilalim ng ating batas. Dahil ang batas natin ay kumpleto naman. Kumpleto ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang plunder law natin. Pero, ito lang, kahit gaano pa ang gaganda ng batas ang gagawin mo, basta may political dynasty, ibig sabihin embedded ang corruption into the system, yung batas mo ay walang magagawa upang siwatahin ang korupsyon. Paano mo sisiwatahin ang korupsyon ngayon? Yan ang tanong niya. Kung budget mismo ng 2025 national budget ay nakalagay na doon, embedded na sa 2025 national budget ang korupsyon. Ibig sabihin, buong Kongreso ang nag-approve doon sa DPWH project. Kaya importante para masugpo ang systemic type of corruption, talagang wasakin ang mga political dynasties. Ayan, Alright, bagsak pa rin sa political dynasty. Ayan na. Akala ko lahat ng mga korap ifa-firing squad. Hindi ako sangayon dun kasi papogi lang yung firing squad na yan eh. Kung may political dynasty tapos merong firing squad, alam mo sino ipa-firing squad nila? Yung mga maliliit. Fall guys. Pero sila, Fall mga fall guy, sila ni congressman, ni mayor, ni governor, ayun, alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Hawak nila ang justice system. Marami namang nakukulong, di ba? Pero nakakawala. Di ba? At bumabalik sa kapangyarihan. Halimbawa si Gloria Arroyo, meron pa siyang neck brace, may sakit daw siya, hospital arrest siya. Nakawala. Nawala ang neck brace. Naging healthy. Di ba? Marami kinukulong pero nakakawala. Ayan. Pero pag maliit ka, wala kang kawala. Tingnan mo ang nangyari sa teacher lang. Ay, nagnakaw na ilang libo lang yan. 5,000 pesos. Ayan, tama, Yes, 5,000 pesos. 5,000 kulong. Pero yung naglustay ng 125 million in 11 days, meron pa ngayong save movement. May movement pa nagsisave. Diba? So, sino mapapiring squad? Yung mga maliliit. Ayan, okay. Sige, si Okay, Tatay Nonoy, Tatay may Nonoy. follow-up question pa ba? Okay na siguro. Okay Baka na? may i-welding pa si Tatay Nonoy. Okay. Okay na po. Okay na, Tatay. Ayan, Okay na ba daw, Giselle? Okay na tayo, okay na. Okay, sige. Okay. Okay.
Ay, mula dito sa Palar sa Taguig City, kasama yung piloto natin si J.D. Bedanya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort at Tatay Nonoy, isang welder dyan sa may Palara, Taguig City. Okay. So ayaw mo ng firing squad. Ayan. So isa pang issue, Attorney Luke Espiritu, sir. Kung ikaw ay maging senador, ano ang panukala mo para masolusyonan ang sobrang traffic? Ayan, Oo. dinidiscuss sa 2x2 kanina kasama Oo, si traffic. Secretary Vince Vince Dizon. Dizon. Ano ang may nakita ka bang solusyon para maayos ang traffic sa Pilipinas? Metro Manila? Alam mo, no, pag pumunta ka, Lakay, Sister Ella, sa ibang bansa, any modern city, isa ang makikita mong wala sa Pilipinas. Ano yan? Isang reliable at efficient na mass public transportation system. Mga tren na mabilis at ito pa, finance ng gobyerno at ang gobyerno ang nag-construct at nagpapatakbo. Pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng kahit anong modern city. Meron silang efficient na mass public transportation system. Kaya mahirap ka man o mayaman, hindi ka gagamit ng kotse. Kasi mas mabilis pumunta sa train station. Yes. Tapos kahit saan kang lugar, kahit gaano kalayo, makakarating ka ng maaga. Hindi tulad dito sa Pilipinas na walang episyenteng mass public transportation system, kaya nagiging car-centric ang mode of transportation natin. Kaya tayo nagkaka-traffic dahil bawat isa ngayon ay obligado na bumili ng sasakyan. Gustong-gusto naman ng mga car manufacturers yan at saka ng mga bangko. Ipapabenta nila ng hulugan para mas maraming kotse ngayon ang magpa-flood sa ating mga highways, at dahil doon, sobrang car-centric ng ating transportation, mode of transportation, walang solusyon ang traffic kung talagang maggagawa lang tayo ng flyover, magkaroon tayo ng mga traffic rules, kasi talagang pinaka-basic ang problem, the absence of a mass public transportation system. At yan ang kailangan natin gawin para masolusyonan ang traffic situation sa ating bansa. And I would just like to add na pag gumawa tayo niyan, kailangan yan ay publicly financed. Publicly financed. Tulad sa ibang bansa, 'di ba? Publicly, hindi yung mga private. Pagka ginawa natin private, hindi rin magiging efficient yan kasi ang gusto niyan, kumita ng kumita, hindi naman public service. Yung PPP, Attorney Lucas Santos sa public-private Teka muna, partnership. Lakay, baka naman hanapin nila yung Luke Santos sa bubuha. Luke Espiritu. Baka malito ang mga butante. Diba? Luke Espiritu. Luke Espiritu. Ano yun Sorry. ulit? Yung mga PPP. Ang ginagawa yan ng gobyernong ayaw kasing gastusan Gusto kasi ng gobyerno natin mas gastusan ang kanilang korupsyon. 'Di ba? Na bilyon-bilyong piso ang nawawala sa korupsyon. Ayaw nila mag-invest sa mass public transport system. Dapat gobyerno ang gumawa niyan. Ang gobyerno ang pinakamalaking pera sa lahat. Talo niya pa kahit sinong kapitalista dyan. Sa scale alone ng pag-create ng mass public transportation system, ang may kakayanan gumawa niyan ay ang gobyerno. Ibigay mo yan sa private na ang hinahabol ay kita, hindi ganun ka-episyente, ganun kalawak ang i-create na public transportation system na yan. Dapat yan ay gastusan ng gobyerno para lahat malagyan, na makonekta ang ating mga lugar, even cities, di ba? At gobyerno lang ang merong resources and has the power and the means to mobilize the type of resources for us to have an efficient mass public transportation system, not the private sector. The private sector, kung kumpara sa gobyerno, ay mas walang kakayanan na i-develop ang ganyan. Ayun. Okay. Okay, at may pahabol ka pang question, Lakay. Inahanap ko kasi yung comment, nawawala na naman yung comment ko. Anong comment? Kukuha sana ako, Lakay, ng tanong mula sa mga viewers at listeners natin. Ito na, wait lang. Pero ikaw muna, Lakay. Ayan. Ano daw ang pananaw mo sa mga reclamation project, Attorney Luke Espiritu, sir? Para lang naman yan sa mga mayayaman. Gumagawa sila ng lupa para gawing pera. At the same time, sinisira nila ang ating kalikasan. Ang ating mga shoreline, ang mga palaisdaan, at ang masama pa dyan, palalayasin nila ang ating mga maralita. Para magkaroon ng prime land na ginawa nila, they conjured out of nothing, at ibebenta nilang bilyon-bilyon para kumita sila. Alam mo dito, Lakay, sa Pilipinas,
dahil talagang ating mga bilyonaryo at mga ruling class natin dito ay wala na sa produksyon, ang ating ekonomiya ay hindi nakabase sa paglikha ng ating pangangailangan, ang ginagawa ng mga elite natin ay kumita ng pera sa pamagitan ng lupa. Lupa pa rin eh. Yung walang produksyon na gagawin, tapos magbibenta lang ng lupa, mga agaw ng lupa, 'di ba? Nangaagaw ng lupa, alisan ng lupa ang magsasaka, alisan ng lupa ang mga maralita para gawing komersyo, gawing mall, gawing real estate project para kumita sa ganun na wala namang nililikhang production. Hanggang umabot na 'yan sa kapag walang lupa, magmanufacture tayo ng lupa. Sirain natin ang dagat, palayasin natin ang mga mangingisda para magmanufacture tayo ng lupa para pagkakakitaan. Samantalang papapalaya sa mga mangingisda na nagki-create, naglilika ng ating pagkain, 'di ba? Mapapalaya sa ating mga maralita na siyang nagpapagulong ng ating ekonomiya sa syudad dahil part ng ating ekonomiya ang serbisyo at ang komersyo na pinoprovide ng mga maralita. Kaya hindi ako payag dyan sa mga reclamation project na Okay, yan. Attorney Luca Espiritu, isa pa, nabanggit mo kanina, ikaw ay pabor sa same-sex marriage at divorce. Pabor ka ba dyan? Talagang lokay yun. Parang hindi nabuboto sa akin ang mga pari niya. Sabi mo kanina pro ka eh. Alam mo, natatakot ako eh. Bakit? Kasi sarado katoliko, ang dami pa pala nun sa Pilipinas. Pero talagang, sige na nga, bahala na. Wala tayo ng boto dito. Bahala na mas bubotohin nila si Willie Revillame kaysa sa anti-political dynasty at anti-corruption na tulad ko. Sige na nga, bahala na sila. Sige, pabor ako sa Same-sex marriage. Dahil hindi natin mapagkakaila na ang relasyon ng tao sa kapwa-tao ay varied at merong mga LGBTQ+. Ano yan? Bula? Bula ba yan? Yan ang kanilang identity, sexual identity, gender at orientation. Yan ba ay i-deny mo na merong mga sektor sa ating lipunan na LGBTQ? At kailangan nilang ng karapatan at hindi na discriminate. At ang kanilang relasyon, kahit hindi mo i-legislate ang same-sex marriage, ay isang fruitful, loving na relasyon na sa totoo lang, mas loving pa nga kaysa sa mga, alam mo yon, yung heterosexual na relations. At ngayon, hindi mo sila bibigyan ngayon ng basbas ng batas kahit sila ay umiiral. 'Di ba? Napaka-unfair and discriminatory sa ating LGBTQ+ community. Na hindi kinikilala ng Estado ang isang totoong relasyon na loving relationship na pwede ring bumuo ng pamilyang mapagmahal na pamilya. Ayan. Ako nga, Lakay, Sister L, sa totoo lang, gusto ko nga magpa-adapt sa isang LGBTQ+ couple eh. Bakit? Dahil talagang totoong loving ang kanilang relasyon. Kung hindi mo matatanong, syempre meron akong mga relatives na mga LGBTQ+. Di ba? Nakikita ko kung gaano ka lasting ang kanilang pagsasama. Lasting and loving na relasyon. And they are happy. Di ba? Bakit naman natin didiktahan ang ating mga kababayan na LGBTQ+ sa isang relasyon na masaya naman sila at nakaka-fulfill sa kanila bilang tao? Bakit po kayo pro-divorce naman, attorney? Ayaw mo ba ng divorce? Hindi, tinatanong po kita. Imaginein mo kapag ang inyong pagsasama ay hindi na fulfilling. Ginugulpi na si Sister L. Ginugulpi ka na. Ay, magugulpi siya sa akin. Hindi, biro lang. Marami. Wala pa akong asawa, attorney. Tandaan natin, ang Pilipinas ay hindi paraiso para sa kababaihan. Hindi paraiso para sa kababaihan na inaabuso ng kanilang mga mister. Marami sa ating mga kababaihan ang wala sa isang relasyon na ng tunay na pagmamahal, fulfilling at nakakakompleto sa kanilang pagkatao.
Ngayon, igagapos mo ngayon sila. Sasabihin mo, pipilitin mo talaga, hindi, sagrado yan, sagrado. Binubugbog ka na, hindi, sagrado talaga yan. Diyos na yung nagsabi niyan eh. Gusto ba ng Diyos yan na binubugbog ang kababaihan, nire-rape, kinokontrol ang katawan, kinokontrol ang isip, di ba? Siyempre, kapag ayaw mo namang makipagdiborsyo, okay naman, free ka naman eh. Di ba? Maniniwala ka na sagrado ang kasal, wala namang kukontra sa'yo kung paniniwala mo yan. Pero para doon, sa wala sa loving relationship, na sa abusive relationship, na sa toxic relationship, na hindi sila nag-grow as individuals, at hindi lang yan naapektuhan ang mga anak. Dahil kapag hindi loving ang relationship, eventually ang mga anak din ay lalaki na apektado psychologically and emotionally, hindi na functional ang pamilya, para doon hindi mo bibigyan ng lunas. Okay. 'Di ba? Okay naman kung ikaw ay naniniwala sa sacredness ng kasal, okay lang naman yan, walang kumukontra sa'yo. Diba? Pero para dun sa kailangan na makawala sa toxic relationship, bigyan naman natin ng lunas yon. Okay, Alright. Attorney Luke, bilang panghuli, ayan. Lakay, may habol sana ako, kahit maiksi lang. Sige. Ano ang stand ni Attorney Luke Espiritu dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Though sa House po ay okay na, pero of course ang bola nasa Senado. So, any comments about this po? Ano po ang yung reaction? Nabanggit nyo kasi kanina yung pondo. Ang dami na talagang hindi boboto sa akin. Hindi na boboto sa akin yung mga sarado kandado. Katoliko. O ngayon naman, ang mga DDS naman, hindi na naman boboto sa akin. Kasi talagang ang stand ko dyan, dapat ma-impeach si Sara Duterte. Kasi importante sa ating lipunan ay magkaroon tayo ng record man lang na may kapasidad tayong parusahan ng mga mandarambong. Kasi sa Pilipinas, dahil wala tayong ganyan, di ba? Hindi natin masasabi na masama ang pandarambong. Kaya nga nagiging normalized na lang ang pandarambong eh. Wala tayong binibitay ng mga plunderer eh. Hindi tulad sa ibang bansa na merong historical record na yung mga pumapatay, yung mga plunderer, hindi lang nililitis lakay hindi lang kinukulong. Pina-firing squad nga eh. Pero hindi ako para sa firing squad. Pero Okay. yung mga ganon na merong record ng accountability na paparusahan talaga, at least napapangalagaan ang values ng ating lipunan. 'Di ba? Nababasa ng mga kabataan na masama ang pagiging mandarambong, and therefore tuloy-tuloy 'yan na nagiging parang attitude ng buong lipunan na kapag ikay magnanakaw, meron kang accountability. Kaya nga sa ibang bansa, konting nakaw lang, talagang scandalized na sila. Again, dahil galing lang akong Australia nung several months ago, doon sa Australia, imaginein mo ang prime minister na nila yan. Mula economy class, kasi economy class ang kanyang seat sa eroplano. Nagpa-upgrade siya ng business class. Ngayon, government expense ngayon yon. Kasi naman prime minister siya di ba? Katakot-takot na Kaso. kritisismo ang inabot niya. Bakit? Kasi ang values mismo ng lipunang yon ay galit sa kahit maliit na korupsyon. Ang values mismo nila, hindi nila papayagan doon. Dito sa Pilipinas, kung ang values natin ay wala lang, ang mga corrupt dito ay nakakawala, di talagang ang corruption itself is not frowned upon and hindi natin mapaparusahan. So, importante na ma-impeach si Sara Duterte dahil gusto natin na magkaroon ng totoong accountability at magsisimula na tayo na gawing accountable ang ating public officials. And syempre, sinasabi ko yan hindi dahil gusto kong ma-shield ang kalaban niya sa politika na si Marcos. Okay? Ang accountability ay dapat hindi selective. Definitely, pag magkaroon tayo ng record na na-impeach yan o kaya si Rodrigo nakulong, yan din ay babalik sa lahat ng mga korap, babalik sa lahat ng mga mamamatay tao bilang weapon ngayon ng ating lipunang Pilipino na hoy, kayo rin korap dapat rin kayo litisin, dapat rin kayo makulong, hoy, kayo mamamatay tao din kayo, sisingilin din namin kayo. Therefore, gusto natin magkaroon ng accountability ang mga Duterte dahil gusto rin natin magkaroon ng accountability ang mga Marcos. Okay, attorney, ayan panghuli, bakit ikaw ang dapat iboto ng mga Pilipino ngayong darating na eleksyon? Bakit naman puro tayo dynasty? 'Di ba? Imaginein mo sa gene pool, rich ang ating human resource, rich. 110 million Filipinos tayo. At dyan sa 110 million Filipinos, lahat yan ay may mga potensyal. Okay? Iisa lang talaga
ang sektor o grupo na pagkukuha na natin ng leader. Iisa out of the many. At yan ang mga dinastiya. Doon at doon lang din. Elections in, elections out. Always political dynasty. Samantalang, ang record natin sa political dynasty kung ano ang kanilang mga leader na napoproduce. Mga leader na walang competence. Mga leader na hindi nagsasalita tungkol sa mga issues na importante. Mga leader na puro budots lang. Nagiging clown na nga ang Senado. At nagiging dalawa lang dynasty and artista. Ang ating political na discourse nagiging empty and bankrupt. Samantalang, merong mass movement kung saan kami doon ay nahahasa, hasang-hasa kami sa mass movement, sa labor movement. Bilang leader, kami ang pinagkatiwalaan ng marami. Dahil sinasala ng matindi kung sino talaga ang magiging representante ng lahat. Nasasala kami sa issues. Araw-araw naming binubuhay yon. Ang lahat ng aming mga plataforma, hindi salita, yan ay pinaglalaban namin. Kami ay hasang-hasa sa leadership for several decades. Kaya alisin na natin, palitan na natin ang source ng ating pagkuha ng leadership. Kumuha tayo sa mass movement and hindi lang naman ako yon, pero part ako ng mass movement. Okay. Attorney Luke, sir, maraming salamat. Magandang umaga and good luck. Thank you very much. Thank you, Magandang Attorney umaga, Luke Lakay. Espiritu. Ayan. Magandang umaga, Sister L. Attorney Luke Espiritu Jr., Partido Lakasan ng Masa at kandidato sa pagka-senador. Thank you. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.